Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa mga kamalian sa salah. Opo mga kapatid sa Islam, na kailangan makumpleto natin ang salah. Kasi nga karangalan yan ng isang Muslim sa harap ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalo na kung itama rin natin ang ating mga kapatiran sa salah. Karangalan po ito mga kapatid. Kaya po nandito tayo para magbigay talaga ng pagpapayo. Kaya sa salah, unang mga nakikita natin ang mga maling tindig sa salah. Kapag ikaw nagsasala mga kapatid, dapat itayo mo talaga ng maayos ang iyong likod. Kaya mayroon nga isang hadith nga dito an Imran bin Hussein radiyallahu anhu qal kanat bi bawasir fasa'altu nabi sallallahu alaihi wasallam anis salah faqal salli qa'iman fa in lam tastati' faqa'idan wa in lam tastati' fa ala janbin. Sa inulat ni Imran bin Hussein radiyallahu anhu na meron akong almuranas. Tingnan mo, may almuranas. Kaya tinanong ko ang propeta Muhammad SAW tungkol sa aking salah. Kaya kanyang sinabi, magdasal ka na nakatayo, at kung hindi mo kaya ay nakaupo, at kung hindi mo kaya ay nakatagilid. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya dyan sa salah na yan mga kapatid, sa salah kailangan talaga tumayo, tumindig kung meron kang kakayahan. Iba kasi ang wajib at sa mga sunna. Sa sunna, wala problema kung upo ka, di ka titindig, walang problema yan. Kahit wala kang sakit, kung upo ka, basta sunna. Pero ang problema nandiyan sa upo, pagsasala na nakaupo, kalahati lang ang iyong makukuwang gantimpala. Hindi katulad sa nakatayo. Pero dito sa sala na ito mga kapatid, wajib yan. At ang wajib dapat kunin talaga sa mahal natin propeta salam. Pero pinalawak kasi ng Islam ang kalagayan ng mga tao sa pagsamba. Kaya ang tanong dito, meron siyang tinatawag na almuranas. Alam naman natin almuranas mga kapatid, mahirap talaga yan. Napakasakit. Kasi mga parang infection yan Kaya dahil doon mga kapatid, ang payo ng propeta salam, kaya mo lang, tumayo ka. Kung hindi mo naman kaya, umupo ka. At kung hindi mo kaya, sa gilid lang. Ibig sabihin, humiga ka, nakatagilid. Kaya dyan sa na yan mga kapatid, yan, isa sa mga kaya kapag ikaw meron kang nakita mga brother o sister na nagsasala, na hindi siya matuwid sa pagtindig, at dapat mo talaga siyang payuhan. Kasi nga sala yan at ang sala, alam naman natin may mga alintuntunin yan, merong mga batayan yan. Hindi katulad sa mga hindi Muslim, magdasal sila, mag-aawit-awitan, subhanallah, mag-itaas pa nilang kamay nila, wala talagang kung tatanungin mo, utos ba yan? Ayun, doon na sila nagkawindang-windang. Kaya tayo mga Muslim, hindi natin yan sila dapat sundin. Kaya sa sala, kapag nakatayo tayo, huwag kang magbaluktot. O kaya nagsasala ka, nakasandal ka doon sa pader kasi nasa likuran ka. Huwag mong gawin yan. Time ng sala, ingatan mong sala. Katulad sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hafidhu ala salawat wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sabi ng Allah, ingatan ninyo ang mga sala, at ang sala sa panggitna
at tumayo kayo kay Allah na masunurin. Kaya dyan sa sinabi ng Allah, ingatan natin ang sala, mga kapatid. Dapat huwag mong ibaluktot ang iyong likod. Kasi nga, hindi nga yan maganda sa sala. Tapos, isa sa mga nakikitaan natin, ang daming mali, mga kapatid, ang pagbanggit ng niya. Sa sunna, mga kapatid, hindi yan binabanggit. Kasi ang niya, nasa puso yan. Dapat doon mo yan, isa puso mo yan ang ng sala. Kaya dito sa natin, mga kapatid, ang napapansin natin pag binanggit, ang pinabanggit doon yun sa Hajj, sa Umrah. Yun lang ang niya na binabanggit sa Umrah at sa Hajj. Pero sasabihin mo, usalli, Fajar, Rakatain, isa salako ang Fajar, 2 raka. Wala na yan, hindi yan binabanggit. Kaya walang basihan. Kahit buksan mong Quran, kahit buksan mong hadith, wala kang makita dyan na ang propeta Muhammad salam binabanggit niya ano ang kanyang isasala. Kaya mag-ingat kayo, mga kapatid, kasi laghanap to sa atin, sa ating lipunan, na binabanggit talaga nila ang kanilang isasala. Hindi nila alam, tama na o sapat na ang niyah. Allahu Akbar. Kaya wag na tayo magsabi ng usalli duhur 4 rakaat, subhanallah. Hindi yan binabanggit. Tapos, mga kapatid, isa sa mga kasi nga sabi ko sa inyo, sa puso lang yan ginagawa. Innamal a'mal binniyat. Lahat ng mga ginagawa ay naaayon sa mga hangarin. At ang bawat tao, likulli mri'in ma nawah, at ang bawat tao ay meron siyang hinahangad. Kaya hinahangad niya sa puso niya. Ng puso niya, okay na yun. Huwag mo nagdagdagan ang ating reliyon. Kasi ang reliyon natin, ganap na, kompleto na. Huwag ka nang magdodoktor pa dyan. Kasi nga, parang sinabi mo na hindi tinuro ng propeta. Subhanallah. Bakit ganun ang sala? Parang mas magaling ka pa sa propeta o salam. Hindi nga niya tinuro, tapos ikaw, binabanggit-banggit mo pa yan. Kaya sa sala, mga kapatid, yan, isa sa mga ingatan din natin. Kasi nga, panimula yan. Magpanimula ka, yun ang babanggitin mo, mali. Dapat alam mo na nasa puso mo na yan, dapat nasa hangarin mo na yan. At isa sa mga mali rin sa pagsasala, mga kapatid, ang takbiratul ihram. Dapat ka talaga, magtakbir ka, magsabi ka ng Allahu Akbar. Kasi nga sa hadith, mga kapatid, tahrimuha at takbir wa tahliluha taslim. Sabi sa hadith, mga kapatid, at ang pagbabawal ng sala ay ang pagtatakbir. Tignan nyo, basta magtakbir ka na, may mga pinagbabawal na. Hindi ka pwede magsalita dyan, huwag ka nang gumalaw dyan, dapat itapusin mo yan. Kaya ang pagtapos ay ang taslim. Allahu Akbar. Kaya mag-ingat tayo, mga kapatid, lalo na sa mga takbiratul ihram, kasi mag-Allahu Akbar ka eh. Kaya sa mga sala, example, na late ka, may imam, tapos na late ka, kailangan mo pa rin magtakbiratul ihram. Hindi pagdating mo, susundan mo kagad sila, hindi ka pa nagtakbiratul ihram, hindi ka pa nag-Allahu Akbar, mali po ang iyong ginawa. Dapat gawin mo, magtakbiratul ihram ka muna bago ka pumasok sa salah, kahit na late ka sa pagpasok. Kaya yun ang mga tapos ito pa yung, mga kapatid, mga kalat din na mga pagkakamali sa sala at ng mali nilang pagbabasa ng Al-Fatiha. Tandaan nyo, mga kapatid, napaka-importante yan bilang sa mga nagsasala, sa mga musalli. Kailangan basahin talaga ng maayos ang Al-Fatiha. Kasi ang Al-Fatiha, pangbungad yan eh. At yan din ang isa sa mga obligasyon ng sala. Kung wala kang Fatiha, para hindi ka na rin magsala. La salata illa bi ummul kitab. Walang pagdarasal bukod na lamang merong Fatiha. Tingnan nyo, napaka-importante yan. Magpapatiha ka.
Kaya sa hadith nga la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Walang pagdarasal para sa sino mang hindi nagbasa ng Al-Fatiha. Kaya pambungad, kailangan meron ka talaga sa salah. Kaya kung kailangan basahin mo ng maayos. Kaya kailangan mga kapatid, mag-aral sa Quran yun, ang unahin nyo ang Al-Fatiha. Kahit ano pa yan, napakaiksi, kailangan ma-perfect talaga natin ang pagbibigkas. Kasi ang pagbibigkas yung tinatawag nating tajwid sa mga sala, lalo na sa Al-Fatiha, napaka mahalaga yan sa ating bilang mga Muslim. Kasi nga dyan tayo hatulan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya isa sa mga kaya katulad sa walang dalin, ang iba walang dalin, pag kanilang banggit, hindi nila alam ang dalin, ang mga nagabayan, hindi nila alam ang binabasa dyan walang dalin o mga naligaw. Tingnan nyo, napakalayo talaga kapag nagkamali ka sa pagbanggit o pagbigkas ng dalin. Kasi ayaw mo sa mga nagabayan, subhanallah. Dapat ang sasabihin mo walang dalin, ibig sabihin sa mga naligaw. Kaya ang kanyang kahulugan, mga kapatid, parang langit lupa Tapos ikaw nagkakamali ka dyan. Dapat magpaturo ka. Magpaturo ka, ibigkas mo talaga sa harap ng iyong ustad o sa iyong harap sa iyong karir para maano mong iyong dila, para malaman mo kung saan talaga lumalabas ang litra na yan. Kaya yun isa sa mga pinag-aaralan yan sa Quran na tinatawag natin makharijul huruf, ang labasan ng mga litra. Kaya ang Quran kasi pinababa sa Arabic, kaya dapat estilong Arabic din ang iyong pagbabasa. Tapos isa sa mga kamalian din, mga kapatid, ay ang tinatawag nating maling posisyon sa ruku. Ang iba nagkakamali talaga. Tulad sa hadith an Aisha kana Rasulullah sallam ida raka'a lam yushkhis ra'sahu walam yusabbibhu walakin bayna dhalika. Isinilay sa ni Aisha na dati ang mensahero ng Allah SAW nang siya'y yumuko, hindi niya itinataas ang kanyang ulo ni ibinaba ito sa halip sa pagitan lamang nito. Isinalaysay ni Muslim. Tingnan niyo, ganun na ganun ang ruko. Hindi parang tumitingin ka pa sa harap. Ruko ka nagyuyuko ka, tapos ang mata mo doon sa harap, subhanallah. Hindi ganun. Dapat i-ano mo talagang ang ulo mo, hindi sobrang taas, hindi rin sobrang baba, nasa pagitan lang. Ibig sabihin naka 90 degree. Kung sa kumpas mo sa angle pa, dapat 90 degree, ganyan tong pagsala. Straight talaga ang pagyuyuko mo. Kaya yun isa sa mga isa sa mga dapat iisa-isip ng mga Muslim. Huwag silang magmali dyan sa mga posisyon na yan, ruko na yan. At isa sa mga ginagawa ng iba, binabaluktot nila ang kanilang mga likod sa ruko. Mali po yan, mga kapatid. Dapat ang wala ka namang sakit, malusog ka naman, dapat ayusin mo yan. Kung meron kang example, malaking tiyan mo, inshallah, kung anong kaya mo. Pero kung wala ka namang tiyan, di ka naman mataba, tapos kayang-kaya mo ang 90 degree, 90 degree mo. Hindi parang baluktot ka, parang buti kung buntis ka, o kaya mataba ka, meron kang malaking tiyan. Hindi ka naman malaking tiyan. Kayang-kaya mo na, kaya mo talaga, mga kapatid, yan dapat ilagay mo talaga sa ayos ang iyong kaya meron ditong inulat ni Abu Humaid al-Sa'idi, ako ang higit na nakakasaulo sa dasal ng Propeta Salam. Nakita ko siya nang bumigkas niyang takbir. Nilagay niya ang kanyang dalawang kamay sa kahilira ng kanyang mga balikat, at kapag yumuko ay pinatong niya ang kanyang mga kamay sa mga tuhod, at pagkatapos itinuwid niya ang kanyang likuran, at pagkatapos kapag tinas niya ang kanyang ulo, inaayos niya hanggang makabalik ang gulugod sa posisyon nito. Kaya
Diyan sa hadith na yan mga kapatid, yun ang ruko. Dapat maayos, nakaano ka talaga. Ha? Kung makatapos ka, babalik mo naman ang iyong gulugod, ang iyong backbone. Ha? Kasi tapos ka na sa ruko. Kaya gano'n na gano'n mga kapatid. Ha? Hindi natin yan dapat kalimutan ang mga ganitong mga ano. Tapos ito pa mga kapatid, dapat meron ka talagang kapatanagan. Dapat ano ka talaga, kalmado ka kapag ikaw nagsasala, hindi ka natataranta, hindi ka nanginginig, hindi ganoon, walang ganoon sa sala kasi ikaw layo mo, tinakbo mo talaga papuntang masjid. Kaya hingal ka ng hingal doon tapos magsasala ka kasama nila. Ha? Akala ng mga tao nung nangyari dito. Yeah? Akala nila meron kang sakit. Naperwisyo mo pang yung kapatid sa sala. Kaya dapat meron kang talagang kapatanagan. Ha? Dapat ano ka talaga, peace of mind. Hindi ka nagmamadali sa sala. Ha? Ang iba kasi parang bilis talaga nila magsala. Ha? Wala pa nga 1 minuto tapos na sila sa sala. Subhanallah. Walang tumanina dyan. Walang kapatanagan. Katulad sa inulat ni Abu Hurairah na pumasok ang Propeta sallam sa masjid at merong pumasok na lalaki at saka nagdasal at saka nagbati ng salam sa Propeta sallam. Kaya sumagot rin siya at nagsabi, bumalik ka at saka magdasal sapagkat hindi ka talaga nagdasal. Subhanallah, bumalik ka sapagkat hindi ka talaga nagdasal. Kaya tao na yung bumalik. Tapos pagkatapos bumati ulit ng salam. Ganun pa rin ang ginawa ng propeta. Nagsalam siya, tapos sinabi niya, bumalik ka sapagkat hindi ka talaga nagsala. Hanggang nagsabing tao, sabi niya, sumpa sa iyo nagpadala sa iyo ng katotohanan. Wala na akong mas mainam pa bukod dito. Kaya pakituruan mo po ako, ya Rasulullah. Kaya sabi ng propeta salam, kapag tumayo ka sa sala, banggitin ang takbir at pagkatapos ay yumuko hanggang sa mapanatag habang yumuyuko. Tingnan nyo, mapanatag habang nakayuko. Dapat meron ka talaga At pagkatapos tumayo ka ng matuwid habang nakatayo at pagkatapos magpatirapa ka na mapanatag. Kaya lahat yan mga kapatid sa sala, hindi ay purpose dyan bastang sala ka lang, hindi ganun. Ang ano doon, dapat maramdaman mo ang piling ni Allah subhanahu wa ta'ala, maramdaman mo, nakausap mo ang banal, naramdaman mo na mayroong lakas sa harap mo, ganun dapat ang iyong nararamdaman. At hindi mo yan makukuha mga kapatid, ang ganung kayong pakiramdam kung ikaw ay naghihingal o kaya meron kang iniisip na iba o kaya meron kang gusto pang gawin. Hindi mo yung makukuha ang ganung pakiramdam. Makukuha mo lang yan kapag ikaw ay mapanatag. Nagkakaroon ka ng khusyu. Allahu Akbar. Kaya kapag iyong khusyu, yun ang ipinayo ng mahal nating Propeta sallam sa tao na yun, na parang wala siyang sala. Ang ginagawa niya, napakabilis kasi wala siyang kapatanagan sa kanyang sala. Kaya yun, isa sa mga mga kapatid. Tapos tandaan rin natin mga kapatid, mayroon ding mga maling posisyon sa pagpapatirapa na dapat ingatan ng isang Muslim. Huwag siyang magpatirapa habang ang kanyang paa ay nakaangat. Subhanallah, mali yan. Nakaangat paa mo, alam mo naman dapat mo yan sa lupa. Ang mga bigto mo hindi nakaangat. Ang iba naman, ang isa inaangat niya at pinapatong sa kabilang paa. Subhanallah. Walang ganon sa sala. Dapat nakalapad lahat yan sa lupa. Hindi inaangat. Kaya yun ang ingatan ng isang Muslim. Hindi siya magsala na hindi kompleto ang kanyang sala. Kasi nagsayang lang siya. Nababawasan ang kanyang mga gantimpala. Kaya mayroong hadith dito mga kapatid. Kaya tignan nyo, sabi dito, inulat ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta sallam, inutusan ako na magpatirapa sa 7 buto sa noo. Tingnan niyo, 7 buto sa noo. Itunuro ng kanyang kamay hanggang ilong at 2 kamay. Ibig sabihin, hanggang ilong yan mga kapatid. Tapos ang pangalawa at pangatlo, 2 kamay.
Dapat nakaano rin ang nakapatong din sa lupa. 2 tuhod, tuhod at dulo ng kanyang dalawang paa. Ang bigto, tinatawag natin bigto. At huwag natin tiklupin ang ating kausutan at buhok. Kaya dyan sa hadith na mga kapatid, napakalinaw to. Na huwag, 7 talaga ang nilagay sa lupa. Kaya yun ang natin, dapat natin to, iisipin natin, ha. Tapos sa pagdudua mga kapatid, huwag ilapat ang balikat sa pagpatirapa. Huwag mong yan, mali. Yung iba kasi kung magdudua siya habang nagpapatirapa siya, dinidikit niya ang kanyang dibdib sa lupa, ang kanyang balikat sa lupa. Mali yan. Ginagawa mo? Nagpapatirapa ka tapos dididikit mo ang balikat mo doon sa lupa. Parang dating mo parang aso ka eh. Kaya yun, isa sa mga kung gusto mo magdua mga kapatid, sa habang nagsusudyod ka, mo lang, ilagay mo ang iyong palad at iangat mo ang iyong balikat. Ganun lang propeta salam. Mo lang, ilagay mo lang doon sa ganyan mo lang mo. Hindi mo ginaganyan sa nagsusudyod ka tapos ginaganyan mo kamay mo. Subhanallah, lang dating mo yan. Ayan, isa sa mga mali yan. Dapat kung gusto mo magdua, ilagay mo lang palad mo doon sa lupa tapos iangat mo lang balikat mo ganyan. Allahu Akbar. Kaya napakaganda mga kapatid. Kasi nga, systematic talaga tayo sa Islam. Hindi tayo pwede gagawa-gawa ka ng iyong pagsamba. Tapos, isa sa mga mga kapatid, dapat nating bigyan ng halaga, ang dapat nakalapag ang iyong 2 braso sa sudyod. Hindi pwede yan. Hindi pwede na ilapag mo ang 2 braso mo sa sudyod. Kasi nga, yan, isa sa mga gawain niya ng parang aso na nilalapag nilang kanilang mga braso sa lupa. Kaya pati siko hanggang dito nilagay niya sa lupa. Subhanallah, hindi pwede yan. Paglapag yan na pagkatulad ng paglapag ng aso. Tulad sa hadith dito na inulat ni Anas bin Malik na sinabi ng Propeta Salam, ayusin ninyo ang pagpapatirapa at huwag ilapag ng isa sa inyo ang kanyang braso katulad ng paglapag ng aso. Isinalay sa Bukhari at Muslim. Kaya ganun mga kapatid, bawal yun sa Islam. Hindi natin yun gawain kasi gawain yun ng aso. Tapos isa sa mga dapat nating tandaan mga kapatid, ang mga ibang mali na hindi na sila nagsasabi ng Subhana Rabbiyal A'la. Mali yan, dapat sabihin mo yan, huwag mong iwanan yan. Sabihin mo Subhana Rabbiyal A'la sa time ng sujud. Kasi nga niluwalhati mo si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya mga kapatid, at sa sujud din mga kapatid, wag kayong magiging pabaya sa pagdudua dyan. Ang pagdudua ay banggitin nyo lahat sa time ng nagsusujud ka. Katulad sa hadith dito na mas malapit ang isang alipin sa kanyang Panginoon habang siya'y nagpapatirapa. Kaya damihan ninyo ang panalangin. Subhanallah, damihan ang panalangin doon sa time ng nagsusujud ka. Kasi nga napakalapit mo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganun ang pabor ng Allah sa mga alipin. Bakit tayo nagsusujud? Para pala magiging malapit ka kay Allah. Para madali tanggapin ang iyong mga dinadaing. Ang iyong mga pinapanalangin sa Kanya. Madaling tugunin ng Allah kasi nga mas malapit ka dyan. Tingnan nyo, sa sujud pala. Kasi nga nagpakumbaba ka eh. Nilagay mo talagang noo mo ng pinagyayabang mo, nilagay mo sa lupa alang-alang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya dahil doon mga kapatid, yun isa sa mga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pabor niya sa atin na pinapakinggan kasi napakalapit mo sa Kanya. Kaya at huwag din magmadali, lalo na sa pagitan ng mga sajda. Huwag ka magmadali, nagsusujud, pakabilis, subhanallah na, sobra ka pa kay Superman. Napakabilis mga umangon.
Iano mo muna. Dapat iano ka muna dyan. Huwag kang magbadali sa pagitan ng mga sujud. Lalo na mayroong mga dua nga kailangan mo i-dua. At lalo na sa pagitan ng sujud, dalawang sujud mga kapatid. Merong, di ba, nakaupo ka dyan at magsasabi, alaw magfirli, warhamni, waafini, waahdini, warzukni. Tingnan nyo, ganun ang dinuduan natin mga kapatid. O Allah, patawarin mo po ako at kaawaan at iligtas at gabayan at biyayaan mo po ako. Subhanallah, napakagandang dua mga kapatid. Sa pagitan niyan ng dalawang ruko, sa upo ka dyan, yun ang binabanggit. Kaya kung magmadali ka, magsujud ka agad, subhanallah, sinayang mo lang ang dua mo. Sinayang mo lang oras kasi yan ng dua. Kaya ang ragbig firli, warhamni, wahdini, warzukni, waafini, wajburni, dapat wag yung kalimutan niya mga kapatid. Kailangan nating idua ng mga ganun. Humingi tayo lagi kay Allah subhanahu wa ta'ala ng gabay, habag, biyaya, kaligtasan. Kasi nga, nasa Kanya lahat-lahat ang mga bagay-bagay. Kaya yun, isa sa mga dapat din nating isaalang-alang mga kapatid, ang mga ganitong mga pangyayari. Tapos ang mga mali pag-upo din sa sala mga kapatid, tandaan nyo, mayroong mga upo ng Satanas. O tinatawag nating okbatos syaitan, na hindi dapat gawin ng isang tao sa time ng nagsasagawa ng sala. Kapag nakaupo siya, ang paa niya, huwag niyang idikit masyado, tapos ang nakapatong ang kanyang puwit. Hindi ganun nagsasala mga kapatid, dalawang paa. Dapat isang paa lang yan nakapatong yung puwit. Yung ginawa niya dalawang paa. Hindi niya alam, ginagaya niya na pala si Satanas. Tinatawag natin okbato syaitan. Kaya mag-ingat mga Muslim sa mga ganitong mga gawain na ito. Kung gusto mo, mong paa mo nakaslanting, tapos sa labas, hindi siya nakapatong doon sa puwit. Kasi nga yun isa sa mga dapat nating bigyan ng yung paghahalaga. Tapos ang tahajjud mga kapatid, ang tasyahud pala, sa time na malapit na matapos ang sala, dapat wag mo talaga igalaw ang lahat ng daliri. Lahat ng daliri, gagalaw mo talaga. Magsabi ka ng la ilaha illallah. Dapat isang daliri lang gumagalaw. Ang iba kasi gumagalaw lahat. Subhanallah. Ang iba pa, paikot-ikot pa. Kaya, yun, isa sa mga dapat nating bantayan to bilang mga nagsasala. At ang hintuturo lang talaga ang gumagalaw. Hindi lahat. Ang iba kasi lahat to ginagalaw nila, subhanallah. Kaya yun isa sa mga dapat nating bigyan ng halaga. Tapos sa time ng huwag ka rin kumaway ng kamay sa oras ng taslim. Sa oras ng taslim, ang ulo lang yan gumagalaw at nagsasabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yun ang gumagalaw, hindi ang kamay, pati kamay ginano mo pa. Maghihilo ka sa katabi mo pa, subhanallah. Hindi naman ganun ang sala. Ang sala, magtaslim ka, magsabi ka lang ng Assalamualaikum, sa katabi mo Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ganun mga kapatid. Hindi pating kamay mo na sumisinyas ka dyan. Kaya yan isa sa mga natin to, bibigyan talaga natin ng mga atensyon. Tapos sa paglingon-lingon minsan sa oras ng sala mga kapatid, yan din mali yan sa isang Muslim. Kasi nga merong hadith ito na inulat ni Aisha radhiyallahu anha na aking tinanong ang mensahero ng Allah SAW tungkol sa paglingon sa sala. Kaya sinabi niya ito ay pandarambong na dinadambong ng Satanas mula sa sala ng isang alipin. Tingnan nyo, paglingon-lingon lang ninakaw na ng Satanas ang iyong sala. Ibig sabihin, ang iyong concentration sa sala, nanakaw ng Satanas. Kaya kapag ikaw nagsasala, doon ka lang sa lugar na pinagsusudyudan mo, doon ka tumingin. Huwag kang tumingin sa harap, huwag kang tumingin sa kanan o sa kaliwa o pa sa langit. Huwag kang tumingin ng ganun. Kasi nga, nandyan si Satanas, gusto niya nanakawin ang iyong atensyon.
Kaya alam naman natin siya Satanas papuntang impyerno niya, tapos ikaw ginagaya mo pa siya o kaya nakikinig ka sa kanya, ay talagang maliligaw ka talaga sa tamang landas, kapatid. Kaya yun, isa sa mga advice yan. Kaya sa sala, huwag mong idilat ang mata mo sa harap mo. Doon ka tumingin sa iyong pinagsusujudan. Ang iba kasi tinitigdan ka pa Subhanallah, alis. Minsan ako palabas na ako sa masjid, nagsasalang tao, tumitingin sa akin, subhanallah. May ako titigdan mo. Mawawala talagang iyong concentration. Kung nag-joke-joke pala ako doon, nagsayaw-sayaw sa harap niya, kaya masisira pag sala niya. Magkakaroon pa ako ng kasalanan. Kaya yun ang isa sa mga mga kapatid, kung gusto nyo maging kagalang-galang mga kapatid, lalo na sa sala, huwag kang tumingin habang sila ay lumalakad. Dapat doon ka lang tumingin sa iyong pinagsusujudan. Kaya yun, isa sa mga, tapos ang pa mga kapatid, merong isang hadith nga dito na inulat ni Abu Kalada, na nagtanong ako kay Muslim bin Yasar, saan ang panguli ng paningin sa loob ng sala? Kanyang sinabi, kung saan ka nagpapatira pa ay mas nakakabuti. Isinalaysay ni Ibnu Abu Shayma. Tingnan nyo, ganun ang kung saan ka nagpapatira pa ay mas nakakabuti. Tama talaga mga kapatid, na nakakabuti talaga yan. Kaya kung time, ang iba, tinatingala niya ang ulo niya sa langit sa oras ng sala, mali din yan mga kapatid. Kasi nga mayroong hadith dyan si Prophet Salam na inulat ni Anas bin Malik, na sinabi ng Propeta Salam, anong pangyayari sa mga pangkat na inaangat ang kanilang mga paningin sa langit sa loob ng kanilang sala, kaya tumindi ang kanilang pananalita hinggil rito, hanggang sa kanyang sinabi, tiyak na titigilan nila ito o talagang aagawin ang kanilang mga mata. Isinalaysay ni Bukhari Muslim. Kaya mga kapatid, isa sa mga natin to, isa sa mga dapat natin bigyan ng halaga. Kaya tapos pilang panghuli mga kapatid, na lalong kalat na kalat, ginaganyan ng mga iba sa time ng sala mga kapatid, ginaganyan nila kanilang mga kamay, kung sa tawag nating dugkupin ng kamay. Mali yan mga kapatid, sa time ng sala huwag mong gawin yan. Kaya nagyantay ka pa lang ng masjid, doon ka nakaupo, isa sa mga hindi yan mainam na gawin bilang Muslim. Kaya dapat ingat na ingat ka. Katulad sa inulat ito ni Abu Thumama Al-Hanna, na si Ka'ab bin Hujra, habang gusto niya ang masjid, naabutan ng isa sa kanila ang kanyang kasamaan at nakita ito habang nakadungkop ang aking kamay. Kaya ito, nadahuli na siya nakita siya, nag-aantay siya sa masjid. Kaya pinagbawalan niya ako at nagsabi, tunay mensahero ng Allah SAW nagsabi, kapag nagsagawang isa sa inyo ng wudu at saka inayos ang kanyang wudu at pagkatapos lumabas ng pasadya patungo sa masjid, ay huwag siyang magdungkot ng kanyang kamay dahil siya ay nasa panalangin. Isinalaysay ni Abu Dawud at itinama ni Al-Bari. Kaya tingnan nyo, papunta ng salayo na ginaganyan mong kamay mo na dungkot, tawag sa Tagalog. Kaya huwag mong gawin yan. Inshallah, para magkaroon ka ng concentration, lalo na lumakas ang iyong concentration para sa sala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, meron kayo napulot ang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.